Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas at maging ang mga panayam. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po natin puntahan ang ating mga balita, tayo po muna ay magkakaroon ng panayam at makakasama po natin si Attorney Princess Abante, ang spokesperson po ng House of Representatives. Kaugnay nga dito sa paghahanda ng Kamara sa nalalapit na paghahatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kanyang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Okay, magandang araw po Attorney Princess Abante, si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Bea. Maraming salamat po, Attorney, at pinaunlakan niyo po kami dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ng Radyo Pilipinas World Service. Kagaya po na nasabi ko kanina ay looking forward na po ang mamamayang Pilipino sa ulat bayan ng ating Pangulo. Kaya naman itatanong namin sa inyo, Ma'am, gaano po kahanda ang Kamara sa magiging State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes? Handang-handa na po ang Kamara para sa mangyayaring State of the Nation address ng ating Pangulo, pati na rin sa pagtanggap ng mga bisita na darating para makinig sa kanyang ulat sa Lunes. Ngayon, meron lang pong konting pagbabago na nilabas na memorandum ang ating Secretary General. Ito ay patungkol dun sa pag-tone down ng mga pagdating ng mga bisita sa SONA, na iniiwasan na po ngayon yung mga red carpet, fashion display pagpasok. Instead, it would just be more of a formal na pagdating sa Kongreso para po makita natin ang pakikiisa ng lahat ng mga dadalo sa mga nangyaring pag-uulan dito sa ating bansa. Nabalitaan nga po namin yan. Dahil nga po dito sa maraming mga Pilipino na apektuhan nitong sunod-sunod na bagyo, yung Krising, Dante, at ngayon ay si Emong, pati nga po yung Habagat. Ngayon, sakaling uulan pa po dahil after ni Emong, parang meron pa po tayong inaasahang sama ng panahon. May contingency measure po ba ang Kamara kung sakaling magkaroon po nitong mga pag-ulan pa at kung may malalakas na pag-ulan or ano pong adjustment ang mangyayari po, Attorney? Handa naman po ang House of Representatives sa anuman na pwedeng mga mangyayari sa mga susunod pa na araw. Definitely, matutuloy ang SONA dahil ito ay nasa mandato ng saligang batas. Pero kung may mga magiging pagbabago sa pag-convene physically sa loob ng House of Representatives, sa ngayon po wala pa naman po kaming nare-receive na information kung may mga pagbabago sa direktiba tungkol dito. Ganun pa man, lagi naman pong handa ang House of Representatives kung ano man yung magiging mga adjustments na kakailanganin na gawin sa mga susunod na araw. Attorney, how about yung seguridad po? Kumusta po ang latag ng security sa loob at labas po ng Kamara? Pagdating naman po sa security na nakipag-ugnayan naman
of Representatives sa Philippine National Police. Kasama din po ang Presidential Security Group para masiguro na safe ang lahat po na darating. Pati naman din po yung sa labas ng Batasan Complex, alam po natin na pag panahon ng SONA ay may iba't ibang mga kilos protesta din naman po nangyayari, both pabor at hindi pabor sa SONA. Opo. Kaya po may mga provisions naman din po ang PNP para masiguro na magiging safe din po, payapa at maayos lahat po ng mga gagawing mga kilos protesta din po sa labas ng Batasan Pambansa. Okay. Ito po, Attorney Princess, kasi nabalitaan namin parang hindi raw po dadalo ang ikalawang Pangulo, si Vice President Sara Duterte sa SONA. Ano po ang inyong reaction dito, ma'am? Well, desisyon naman po ni Vice President Sara yan, no? Kung siya ay pupunta o hindi. Again, sabi nga po namin, lahat naman po ay kasama bilang isang lingkod bayan, kasama din po sa tungkulin na marinig ang ulat ng presidente ay mismo galing sa kanya para alam natin kung ano yung mga accomplishments ng ating pamahalaan at ano pa yung mga plano sa mga susunod na taon. Pero kung hindi man siya pupunta, ay nirerespeto naman po yan ng House of Representatives. Opo. Attorney Princess, meron po ba kayong ini-expect na itatalakayin doon sa SONA? Well, the House of Representatives is looking forward dun sa mga programa na ipaprioritize ng ating pamahalaan para din well-guided ang ating Kamara para maging katuwang ng ating pamahalaan dun sa mga batas na kailangan pang pagbigyan ng pansin, pagtutukan, lalong-lalo na kasabay din ng SONA ay ang pagbubukas ng 20th Congress. The 19th Congress was one of the most productive Congress in history, kaya din po ina-anticipate din natin yung level of productivity ng 19th Congress ay mauulit sa 20th Congress. Para din po mas maging tutok ang Kamara sa mga pagtulong sa ating pamahalaan dun sa mga polisiya na kailangan isulong, yun po yung inaabangan din po natin lahat patungkol to sa mga economic na mga programa, stability ng presyo ng pagkain, mga pangangailangan pang medikal, edukasyon at trabaho. Yan po ay mga miyembro ng House of Representatives para din po sa ating mga magiging trabaho sa mga susunod na mga buwan sa 20th Congress. Ayun, economic, food security, and syempre yung healthcare. Meron po nagtatanong dito, how about po yung sa impeachment sa House of Representatives? Well, on the part of the House of Representatives, tapos na po ang aming tungkulin sa proseso ng impeachment, which is matransmit ang articles of impeachment sa Senado. Hinihintay po natin yung pagsisimula ng actual na trial kung saan ang ating panel of prosecutors ay handa naman na sa mga ebidensyang kailangan nilang ipresenta. I think specifically kung anong tungkol dun sa hinihingi pa na isa pang certification ng Senado, aabangan din po natin yan sa pagbukas ng 20th Congress, yung pag-uusap po ng members ng House of Representatives tungkol dito. Okay. And last na lang po, may mensahe po ba kayo para sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service, Attorney? Opo, inaanyayahan po natin lahat ng ating mamamayang Pilipino na makinig sa Lunes sa SONA. Hindi man po kayo lahat makakarating sa Batasan Pambansa, pero ang ating pong mga media ay lahat po halos ay magko-cover nito. Lagi kong sinasabi para maiwasan natin ang fake news, ang disinformation, mas maganda na personal nyong mapakinggan mismo from our credible source of information katulad ng ating mga kaibigan sa media para magkaroon din tayo ng mga informed opinion and decision para sa mga pagbibigay ng komentaryo at pagsusulong ng mga pagbabago para sa ating bansa. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Princess Abantes, sa oras po na ibinigay niyo sa amin.
Thank you po. Maraming salamat po. Ayan po si Attorney Princess Abante, ang spokesperson po ng House of Representatives, ating nakapanayam tungkol sa mga updates dito nga sa paghahanda at ang mga inaasahan natin sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong darating na Lunes. Sa pagpapatuloy naman ng ating balitaan, una po sa ating balita, patuloy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paghatid ng ayuda sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo at ng habagat ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Kabahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhing walang Pilipinong magugutom sa gitna ng kalamidad. Ito ay, of course, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom ngayong panahon po ng mga kalamidad. And again, upang matiyak yung kaligtasan at kapanatagan po ng kalooban ng mga Pilipino na madalas nga po na naapektuhan ng kalamidad. Dahil ang nabanggit ko, as Joey, nasa response phase pa po tayo, kaya ang mga naipapahatid natin are food and non-food items. Batay sa pinakahuling datos ng DSWD nitong Martes, sa 3 milyong boxes na Preposition Family Food Packs o FFPs, nakapaglabas na ito ng 92,590. Mayroon ding nakapreposisyon na 337,494 non-food items tulad ng sleeping kits at hygiene packs. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos na ni National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson na pabilisin ang pagbubukas ng mga pinaaayos na mga warehouse upang pag-imbaka ng mga palay sa gitna ng epekto ng sunod-sunod na bagyo at habagat sa bansa. Iniulat ito ni Administrator Lacson sa parehab ng Radyo Pilipinas World Service. Paras ko yung ibang mga bodega na hindi pa dapat buksan dahil inaayos pa, pero papabuksan ko para lang may ma-absorb pa kami no dito sa mga harvest ng ating magsasaka. Kabahagi pa rin ito ng hakbang ng ahensya na maibsan ang pangamba ng mga magsasaka sa kanilang pananim dahil sa sama ng panahon. Sa kasalukuyan, ani Lacson, puno pa rin ang ilan sa kanilang mga bodega at mayroon pang mga nakahandang bigas na maaaring hugutin kung kinakailangan. Ang inyong National Food Authority ay nakapaghanda at puno ang ating mga bodega na pwede nating huguting bigas kung kinakailangan. Una na nag-anunsyo ang Department of Agriculture o DA na mayroong 495.4 million pesos budget na ayuda para sa mga magsasakang apektado ng bagyong Krising at habagat. Samantala, batay sa huling datos ng DA, mayroong 323.15 million pesos na halaga ng pinsala sa produktong agrikultura ang bagyong Krising at habagat. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na inaasahan pa nilang madadagdagan ang bilang ng pinsala sa produktong agrikultura. Kasunod din anya ito ng kasalukuyang paghagupit ng bagyong Emong sa ilang bahagi ng bansa. Kaya naman patuloy ang ahensya sa pangangalap ng impormasyon sa kanilang field offices. Continuous yung ating pagkalap ng mga datos galing sa ating mga field offices at ito nga papasok yung bagyong Emong dito sa bandang norte at inaasahan natin na magdudulot din ito ng mga additional damage sa ating mga sakahan at nakahanda naman yung ating mga field offices na tumugon para sa kanila. Si Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontento sa ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa pagbaha at pagulan sa bansa. Magbabalita si Alvin Baldazar. Kontento si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa harap ng nararanasang kalamidad dulot ng habagat at kasalukuyang bagyo na nasa bansa.
Sa situational briefing sa Campo Aguinaldo, pinahayag ng presidente na bagamat hindi masasabing ganap na supisyente ay naihahatid naman ang kailangan tulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyo at habagat. Kailangang maipagpatuloy ito, sabi ng Pangulo, kasama na ang tuloy-tuloy na pagtutok sa galaw ng panahon. Kung may pagkakataon anyang humina ang mga pagulan, sabi ng Pangulo, ay gamitin itong oportunidad para maihatid ang mga immediate concern ng ating mga kababayan. Kasama dito ang paghahatid ng relief goods, medical services at iba pang serbisyo at pangangailangan na dapat makarating sa mga kababayan nating apektado ng sama ng panahon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So far, I'm satisfied that the response of government is sufficient. Well, it's never sufficient, but it is at a level that is providing a great deal of relief. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mahalaga rin ang papel ng mga Pilipino upang mabawasan ang pagbaha sa bansa tuwing mayroong malalakas na ulan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman hinimok nito ang bawat isa na makibahagi sa mga programang pangkalinisan. Ani Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro, naniniwala ang Pangulo na dapat nagtutulungan upang maiwasan ang sakuna. Hinimok din ng Pangulo ang bawat Pilipino na makiisa sa mga hakbang ng gobyerno na panatilihing malinis ang mga estero at iba pang daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha. Lagi pong tandaan, ang lahat ay dapat na nagtutulungan upang maiwasan ang anumang sakuna dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga at ang bawat isa ay may bilang. Si Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Animal Welfare Group hinikayat ang mga pet owner na isama ang mga alagang hayop sa paglikas sa gitna ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa bansa. Magulat si Hazel Morada. Sa gitna ng patuloy na mga pag-ulan, hinikayat ng Animal Welfare Group na Animal Kingdom Foundation o AKF ang mga pet owner na isama ang mga alagang hayop sa paglikas, pagplano ng kanilang kaligtasan. Ayon sa AKF, dapat may evacuation plan at alam ng mga pet owners kung saan pansamantalang dadalhin ang mga alaga, kailangan ng lumikas. Kaling na stranded o hindi agad makakauwi sa mga alaga, kailangan ayon sa AKF na magtalaga ng kaibigan, kapitbahay, kamag-anak o sino mang kakilala na pwedeng maasang pansamantalang alagaan o tingnan ang mga ito. Posible rin lang makawala, magtago o maligaw ang mga alagang hayop dahil sa takot. Kaya't mahalaga na may pagkakakilanlan ng mga ito sa kanyang collar o microchip. Umapela rin ang AKF sa mga pet owner na huwag hayaang nakatali o nakakulong ang mga hayop lalo na kung may baha para mabigyan ang mga ito ng pagkakataon na makaligtas. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Morada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Laguna Salon nanawagan sa pagbuhay ng dredging activities sa Laguna de Bay para labanan ng baha. Si Kathleen Forbes sa balita. Isinusulong ni Binyan City Representative Walfredo Di Maguila Jr. ang muling pagbuhay sa panukalang magsagawa ng dredging o paghuhukay sa Laguna de Bay upang mapataas ang kapasidad nito humawak ng tubig at matugunan ang patuloy na problema ng pagbaha sa mga coastal communities. Sa kanyang House Resolution No. 33, inaatasan ng House Committee on Ecology para ipatawag ang DPWH, LLDA at iba pang concerned agencies upang pag-aralan ang dredging ng Laguna Lake. Gate ni Di Maguila ang kagyat na pangangailangan ng isang komprehensibong master plan upang matugunan ang suliranin sa pagbaha sa paligid ng lawa. Ang patuloy kasi anyang pagbabaw o siltation ng lawa ay lupang nagpapababa sa kapasidad nito na humawak ng tubig dahilan upang mas maging madalas at mas malala ang pagbaha. Hiling din ni Di Maguila sa kanyang resolusyon na muling suriin ang lahat ng kasalukuyang proyekto sa flood control sa paligid ng Laguna de Bay. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 21 National Road Section isinara dahil sa pagguho ng lupa at pagbaha ayon sa Department of Public Works and Highways. May report si Lawrence Tanhoco. Patuloy ang pinsalang idinudulot ng bagyong Emong, Krising, Dante at Habagat sa infrastruktura sa buong bansa. Ayon sa pinakahuling situational report mula sa DPWH, umabot na sa 21 na national road sections ang isinara sa trapiko dahil sa pagguho ng lupa, pag-apaw ng tubig at matinding pagbaha. Apektado ang mga kalsada sa mga sumusunod na rehiyon, kabilang dyan ang Cordillera Administrative Region, isang kalsada, partikular ang Cannon Road sa Tuba Benguet, sa Metro Manila o NCR, 9 na kalsada kabilang ang C. Arellano, General Luna at Santo Domingo Avenue. Sa Region 1 sa Ilocos, 4 na kalsada sa Dagupan at Pangasinan. Sa Region 3 sa Central Luzon, 4 na kalsada rin sa Bulacan, Pampanga at Tarlac. Region 4A at 4B naman, mayroong tig-isa sa Batangas at Oriental Mindoro. Habang sa Region 5 sa Bicol ay mayroong isang kalsada partikular dyan sa Libon Albay. Samantala, 22 kalsada naman ang may limitadong access sa iba't ibang rehiyon. Sa partikular dyan sa may Car, may 2 daan sa Apayao at Mountain Province. Sa Region 1, 3, 4A, 4B, Region 6 at Region 9 at NIR ay may mga binahang kalsada sa Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, Mindoro, Negros Oriental at Zamboanga del Norte. Ayon sa DPWH, ang sanhi ng mga limitadong access ay road cut o sirang bahagi ng kalsada, pagguho ng lupa, nalambak na slope protection, washed out detour roads. Sa ngayon, lahat ng iba pang national roads at tulay sa mga apektadong rehiyon ay passable pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan, base pa rin sa pinakahuling report ng DPWH. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umakyat sa 8 ang bilang ng Electric Cooperatives o ECS na nakararanas ng power interruption dahil sa nagpapatuloy na malalakas na pagulan dala ng habagat at pananalasa ng Typhoon Emong at Tropical Storm Dante. Ayon sa NEA, umaabot na rin sa 67,290 na mga kabahayan ang nawala ng kuryente sa mga lugar na sakop ng Beneco, Senpelco, Lubelco, Omeco, Ormeco, Pelco 2, Tarelco 1 at Zameco 2. Tiniyak ng NEA na patuloy ang ginagawang pagkukumpuni sa mga lugar na ligtas at pinahihintulutan ng sitwasyon. Kabilang sa mga electric cooperatives na nagtala ng matinding pinsala ang Abra Electric Cooperative, Benguet Electric Cooperative, Mountain Province Electric Cooperative o MOPRECO, Occidental Mindoro Electric Cooperative Incorporated o OMECO, Zambales Electric Cooperative 2, Lubang Electric Power Cooperative Incorporated o Lubelco at Iloilo Electric Cooperative Incorporated 1. Patuloy ang monitoring at assessment ng NEA sa mga apektadong lugar. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Digital Pinoy, pinag-iingat ang publiko sa pagkalat ng fake news sa gitna ng kalamidad. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Pinaalalahanan ng grupong Digital Pinoy ang publiko na maging mapanuri online, lalo na kapag may kalamidad para maiwasang mabiktima ng fake news. Sa QC Journalist Forum, sinabi ni Ronald Gustillo ng Digital Pinoy na dumarami na ngayon ang nagpapakalat ng maling impormasyon gamit ng mga online platform at artificial intelligence o AI. Kabilang dito mga balitang wala umunong ginagawa ang gobyerno at mga lokal na opisyal sa gitna ng matinding pagbaha. Gayong aktibo naman namang ito sa pagbibigay ng tulong sa kanilang mga nasasakupan. Kasama rin sa mga kumakalat na maling impormasyon ang umunoy bibigay ng mga dam na walang sapat na batayan. Ayon kay Gustillo, pinapatake down na nila sa DICT mga social media accounts na mga responsable sa pagpapakalat ng takot at maling impormasyon sa gitna ng kalamidad. Binabantayan na rin ng grupong ilang social media pages at pinag-aaralan ng mga susunod na legal na hakbang. Git ng grupo, matinding hirap na ang dinaranas sa mga kababayan nating binabaha kaya hindi na dapat dagdagan pa ito ng mga irresponsableng post sa social media. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga senador umapela na gawing simple ang State of the Nation Address o SONA bilang respeto sa mga kababayang nasalanta ng pagbaha sa bansa. Narito si Nympha Asuncion. Umapila ang mga senador na gawing simple at makabuluhan ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes bilang respeto sa mga kababayan nating nasalanta ng matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Senadora Loren Legarda, ang pagbubukas ng sesyon ng Senado at ang SONA ay dapat maging simple lang at gamitin ang okasyong ito para solusyonan ang mga problema ng bayan, hindi para mawalay sa tunay na estado ng bansa. Sinabi naman ni Senador Juan Miguel Zubiri na dapat bawasan o tuluyan ng alisin ang karangyaan at pagiging bongga sa SONA at itigil na ang red carpet walk na may mamahaling alahas. Giniti Zubiri na mas dapat pagtuunan ng pansin ang mga kababayan nating nasalanta ng baha at hindi ang pagpapasikat sa harap ng kamera. Si Senador J.V. Ejercito naman binigyang diin na hindi ito ang panahon para gawing fashion show ang SONA. Hindi anya ito dapat ginagawang magarbong okasyon, gayong marami pa rin tayong mga kababayan na naghihirap. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sinusulong ngayon sa bababang kapulungan ng panukalang batas na magbibigay ng 5 araw na special emergency leave na may bayad para sa lahat ng manggagawa sa pampubliko at pribadong sektor na direktang naapektuhan ng mga natural na kalamidad at sakuna. Ang panukala ay iniakda ni Aguimad Party List Representative Brian Revilla at Cavite Representatives Lani Mercado Revilla at Ramon Jolo Revilla III. Layunin nitong protektahan ang kalagayan ng mga manggagawa at bigyang balanseng konsiderasyon ang kanilang tungkulin bilang empleyado at pangunahing pangangailangan na makaligtas at makabawi mula sa pinsala ng kalamidad. Ang mga empleyadong nakapagsilbi ng hindi bababa sa 6 na buwan ay magiging eligible ng isang taunang 5 araw na calamity leave. Maaari itong gamitin ng isang bagsakan o pautay-utay basta't magamit sa loob ng 10 araw mula sa petsa ng kalamidad. Ang calamity leave ay maaaring gamitin kung ma-stranded sa lugar na sinalanta ng kalamidad, nagkasakit ang empleyado o kaanak dahil sa kalamidad, kailangan maging o mag-alaga ng pamilyang apektado ng sakuna at magkumpuni o maglinis ng bahay na nasira ng kalamidad. Hindi naman sakop ng panukala ang mga empleyado ng gobyerno na naglilingkod sa panahon ng kalamidad. Mga kumpanyang may mas kaunti sa 10 empleyado o may exemption mula sa DOLE at mga empleyong may katumbas ng benepisyo ng calamity leave. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, sabay-sabay nating tunghayan ang ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga pangakong tinupad, mga kasalukuyang proyekto at iba pang plano para sa bagong Pilipinas. SONA 2025 sa July 28 kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service. Ang komprehensibong pagbabalita, pakinggan at panoorin live.
sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa lahat ng provincial stations. Official Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. Channel 3 sa ABS-CBN TV Plus. Channels 45 to 49 sa GMA Affordabox. Sona 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mahigit 300 sambahayan na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino o 4P sa Tabuk City self-sufficient at formal nang nagtapos mula sa programa. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasurok talugas sa household City Tabuk City, tinay konsidera self-sufficient ken formal na nagturpo City Pantawid Pamilyang Pilipino Program 104 Peace, babaan iti pugay tagumpay ceremony itabulan sa Tabuk People's Gym. Sigon kini City Social Welfare and Development Officer Estefania Baglinit, nagunudan dagiti household City Level 3 iti well-being scale. Ket nasawan nakabaglandan nga ipaay iti kang runaan nakasapulan iti amin na miyembro iti pamilyada. Kunana malaksi iti cash grants na dumaduma nga interventions iti night ited iti Department of Social Welfare and Development muna DSWD ken city government ang nakatulong para iti pagsayaatan iti biagda. May nagiti dayto inyibkas iti 4P graduates iti panagyaman dati gobyerno gapu iti suporta para iti edukasyon ti anak da ken tulong tapno may tag-a iti panagbiagda manipot iti kinakurapay. Kabayatan na pinalagipan iti lokal na gobyerno dagiti 4P graduates nga itultuloy at trabayan iti kapamilyada. May palagi papanggap ti gobyerno ang may paay iti conditional cash kadagiti nakurapay a households iti pagilyan tapno mapasaya at iti salunat nutrisyon ken edukasyon iti ubingda babaan iti nasao a programa. Manipod DZR Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Tulong sa mga apektado ng kalamidad sa Dagupan City, patuloy ang pagbuhos. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Balag supisa salamat na sari residente at syudad Dagupan, untan mat sa lokal na gobyerno, lapod man sas mimat sa tulong para sa apektado'y kalamidad. Agaman untan niya asalina pia dilap sa syudad, tulong-tulong mat sa sari residente, pian untan at makabangon sa karaklan, lapod sa epekto'y bagyo san dilap. Jad panangida ulo ng Mayor Belen Fernandez, tan sari aromya lokal na opisyal, kaiba sunanduruman ahensya ya gobyerno. Dadana yinda so pangiter na ayuda o tulong at sari residente at aminya 30 sa kaya sakop na barangay. Tuloy-tuloy mat so panliliberda piyan makapaiter at tulong laot-laot sari residente kaya wala nanduruman evacuation center at syudad. Jad monitoring na LGU at akini si Danom at syudad laot-laot saray aberiban lugar na posibleng mabayag ni Antisya Unukat. Agaman untan, sisiguruan na sa lokal na gobyerno so pangitan na tulong at sari apektadon residente. Manlalapod Dagupan City, siya si Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. Dalawang inanod na mangingisda sa Mamburao nasagip kaninang madaling araw. Ang detalye mula kay May Formaran ng RP Lucena.
Nasa gitna ng mga otoridad ang dalawang mangingisda na inalod ng tubig baha sa isang ilog sa Mamburao kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon kay Reggie Samilongan, naka-live itong nanawagan sa mga otoridad habang mabilis na dinadala ng agos ang kanilang bangka sa ilog kahapon habang kasagsagan ang malakas na pagulan, dala ng bagyo at ng habagat. Muli itong nag-live kagabi at nag-update sa mga kaanak na wala pang nakakarating na mga rescuer dahil sa sobrang lakas ng alon. Kanina lamang alas 2 ng madaling araw, nasagip ito ng mga rescuers mula sa PDRRMO, PCG, BFP, 2nd OMPFC, 76th IV at ilang residente itong si Gan at isang kasama nito. Ikinuwento ni Gan na nalagot sa pagkakatali ang kanilang bangka at dahil sa malakas na ulan ay mabilis silang inanod sa ilog na halos karugtong ng karagatan. Mula sa RP1 Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May Formaran. Bagong gobernador ng Palawan nakipagpulong sa LGU Bataraza para sa mga programang pangkaunlaran. Mag-uulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Kano lamang ay agbisita si Gobernador Ami Roa Alvarez sa munisipyong Bataraza bilang parte ng padayon nga pagkikipagkitan sa mga lokal nga gobyerno ang probinsya yang Palawan. Katuyuan ang pagbisita nga matutukan ang mga unang kaministera ng munisipyo diya, igkapasanag dendaan ang mga inisyatibo nga isusulong iyan ng administrasyon. Katabi di ang gobernador sa anang aktibidad sa board member Al Nashir M. Iba, Marivic Rojas, Igariston Arsaga. Mainit ang pagbagat kananday ang mayor ang Bataraza nga si Mayor Al Sharif Iba, dating Mayor Abraham M. Iba, ig mga empleyo ang lokal nga gobyerno. Sa naging limagi Governor Alvarez, ing balandra ang mga programang pangproseso nga kasentro sa pagpapakayad ang mga pagserbiyen sa publiko, ig papaangat ang parangbuyan ang banwa. Ing tawan nga ang pasasilang ang importansya iyang koordinasyon ig parabagatan iyang gobyernong pangprobinsya ig lokal para maabot ang inklusibong progreso para sa mga Palawenyo. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian Faye Ibanez. Inaprobahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang Provincial Development and Physical Framework Plan o PDPFP 2023-2032 ng Eastern Samar. Narito ang report ni Penelope Pomida ng RP Borongan. Gindasig ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ang pagkarawat ng Certificate of Approval tikang sa Department of Human Settlements and Urban Development DHSUD para ang Provincial Development and Physical Framework Plan PDPFP 2023-2032. Ini nga pag-aprobari na sang importante nga milestone para ang probinsya nga nagtatakdahin klaro nga direksyon para malampuson nga pag-uswag han Eastern Samar hasuludhin na pulo ka tuig. Ang PDPFP amon kabug-usan nga plano han probinsya hapaghamit hintuna pagpauswaghin infrastruktura, pagdumaran kalibungan, kaandaman kataragman ngan pag-uswag ha syudad ngan kabaryuhan. Pinaaghin nga formal nga pagkilala andam na an Eastern Samar hapagpadayon hin inklusibo nga pag-uswag, pagpaurupayhan batakan nga serbisyo ngan pagpakisig ha mga kabarangayan para hin mas andam ngan mas marigon nga uyon ha nasyonal nga mga plano han pagpauswag. Tikang didiya syudad han Borongan ini Penelope Pomida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Penelope Pomida. Surigao del Sur nakapagtala ng pinakaunang kumpirmadong kaso ng monkeypox. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag.
Gitaho sa Provincial Health Office sa Surigao del Sur ang pinakaunang kumpirmadong kaso sa monkeypox o mpox sa lalawigan. Sa gipagawas nga impormasyon sa mga buhatan, kasamtangan ana karon sa hugot nga monitoring ug pag-atiman ang maong pasyente nga sumala pa nakabiyahe sa lugar nga adunay gikataho nga kaso sa mpox. Human nga nibati og mga simptomas, gilayon kini nga nagpakonsulta og nakumpirmar nga positibo sa mpox. Padayon karon na pagsubay sa mga tao nga nakauban sa maong pasyente. Samtang nanawagan si Dr. Oscar De Jesus, Provincial Health Officer, diha sa publiko nga magkalma ug hugot nga musunod sa gikatakda nga minimum public health standards ug dili magmakuli sa pagpakonsulta sa doktor kung magduda nga adunay gibati sa lawas. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay nating tunghayan ang ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga pangakong tinupad, mga kasalukuyang proyekto at iba pang plano para sa bagong Pilipinas. SONA 2025 sa July 28 kasama ang buong pwersa ng Presidential Broadcast Service. Ang komprehensibong pagbabalita, pakinggan at panoorin live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa lahat ng provincial stations. Official Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. Channel 3 sa ABS-CBN TV+. Channels 45 to 49 sa GMA Affordabox. SONA 2025 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Sinabi ng Social Security System o SSS na magpapalabas sila ng panibagong panuntunan para sa Calamity Loan Program o CLP para tulungan ang mga miyembro nito na naapektuhan sa mga lugar na nagdeklara ng State of Calamity o SOC, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ni Severe Tropical Storm Krising at ng Southwest Monsoon o Habagat. Sa isang pahayag, sinabi ng SSS na ang panibagong panuntunan kasama na ang mas mababang interes na 7% mula sa dating 10%. Ang mas mababang antas ng interes ay para sa mga miyembro na may magandang credit record o sa mga aplikante na hindi kumuha ng penalty condonation sa nakalipas na 5 taon.
Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro na kasunod ito ng pagbawas ng interest rate para sa mga salary loan sa 8% kada taon mula sa dating 10% na ipinatupad nitong nakalipas na buwan. Ang pwedeng humiram ay katumbas ng isang monthly o mahiram ay katumbas ng isang monthly salary credit o MSC na kinalkula base sa average ng huling 12 MSCs at aabot lamang na hanggang 20,000 piso. Para makakuha ng CLP, kailangan nakapag-contribute na ang miyembro ng hindi bababa sa 36 na buwan kung saan 6 ay naiposte sa loob ng 12 buwan bago ang paghahain ng loan. Ang utang ay babayaran sa loob ng 2 taon na may 24 na pantay-pantay na amortization kada buwan. Sisimulan ang loan amortization sa ikalawang buwan kasunod ng pag-aproba ng loan. Nitong nakalipas na taon, nakapagbigay ng halos 10 bilyong pisong calamity loans ang SSS sa mahigit 560,000 apektadong miyembro. Sinabi ng SSS, 20 bilyong piso ang ilalaan para sa CLP ngayong taon bilang parte ng kanilang pangako na tulungan ang mga miyembro na makabangon ng pinansyal mula sa mga kalamidad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inanunsyo ng Government Service Insurance System o GSIS nitong Huwebes na ang kanilang emergency loan ay pwede nang makuha ng kanilang mga miyembro at pensioners sa 4 na lugar na tinamaan ng kalamidad, kabilang na ang Metro Manila, Cavite, Quezon City, Pangasinan at Kalumpit sa Bulacan. Sa isang pahayag, sinabi ng GSIS na layunin ng emergency loan para magbigay ng pinansyal na tulong para sa kanilang mga miyembro at pensioners na naapektuhan ni severe tropical storm Krising at ng habagat. Tatakbo ang availment period hanggang Agosto 23 ngayong taon para sa Umingan, Pangasinan at Kalumpit, Bulacan at hanggang Oktubre 23 para sa Cavite at Quezon City. Inaasahan ng GSIS na ang listahan ng mga sakop na lugar ay madaragdagan sa mga susunod na araw dahil madadagdagan ang pag-submit ng mga lokal na pamahalaan ng kanilang deklarasyon ng State of Calamity. Ang mga kwalipikadong miyembro na mayroon ng nakuhang emergency loan ay pwedeng humiram ng hanggang 40,000 piso habang ang mga bagong manghihiram ay pwedeng makakuha ng hanggang 20,000 piso. Mababayaran ang loan ng hanggang 3 taon na mayroong 6% interes kada taon na walang processing fee. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan na magtatala ang Pilipinas ng ikalawang pinakamataas na economic growth sa Timog Silangang Asya ngayong taon kahit bumaba ang growth outlook dahil sa mga external headwind. Sa Asian Development Outlook July 2025 na inilabas ng Asian Development Bank o ADB, ipinapakita na ang economic growth ng bansa ay inaasahang magiging 5.6% ngayong taon. Ang growth outlook para sa Pilipinas ay ang ikalawang pinakamataas sa Timog Silangang Asya sa likuran ng Vietnam na may 6.3%. Inaasahan na lalago ang Indonesia sa 5%, Malaysia ng 4.3%, Singapore ng 1.6% at Thailand sa 1.8%. Para sa taong 2026, inaasahan na ang paglago ng ekonomiya ng bansa ay bahagyang tataas sa 5.8%. Gayunpaman, ang pagtaya ng ADB ay mas mababa sa 6% para sa taong 2024 at 6.1% para sa taong 2025 sa gitna ng external headwinds. Tumaas ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.4% sa unang quarter ng taon. Ayon sa ADB, ang pagtaya sa ekonomiya
ng karamihan sa mga bansang kabilang sa Timog Silangang Asya ay binaba para sa taong 2025 at 2026 dahil sa patuloy na pagbagal ng ekonomiya sa buong mundo at ang pagtaas sa pangamba sa kalakalan. Samantala, tinapyasan naman ng ADB ang headline inflation projection para sa taong kasalukuyan ng 2.2% mula sa dating 3% forecast. Para sa taong 2026, inaasahan ng ADB na ang inflation ay magiging 3%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Transportation o DOTR na ang Cebu Bus Rapid Transit o BRT system ay inaasahang bagyang tatakbo sa Setyembre na may kapasidad na pagsilbihan ang 70,000 commuters. Sa isang pahayag, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na hindi bababa sa 3 hintuan ng transit system ay tatakbo na sa Setyembre. Ayon sa DOTR, ang 3 stasyon ay ang Fuente, Cebu Normal University at Cebu South Bus Terminal Stations. Sinabi din ng kagawaran na magsisimula na ang konstruksyon ng Cebu Capital sa oras na magsimula ang takbo ng 3 stasyon dahil tapos na raw ang detalyadong engineering design nito. Ang mga natitirang phases ng Cebu BRT na itinalaga bilang 2A at 3A ay sumasaklaw sa 13 stasyon at 62 hintuan. Sinimulan ng gobyerno ang konstruksyon ng unang package ng proyekto noong taong 2023 at inisyal na sinabi na ang full operation nito ay magsisimula ngayong taon, subalit na itulak ito sa taong 2028. Sa oras na makumpleto, inaasahan na pagsisilbihan ng Cebu BRT system ang nasa 169,000 pasahero kada araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Biyernes, ika-25 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57. Ang halaga ng dolyar ay nasa 56 na piso at 67 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay 39 na sentimo, habang ang Singaporean dollar ay nasa 44 piso at 36 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 72 sentimo ang isang yuan ng China. Samantala, sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar naman po ay nagkakahalaga ng 7 piso at 22 sentimo. Ang British pound naman ay 76 na piso at 57 sentimo. Nasa 66 na piso at 57 sentimo ang euro, 41 piso at 53 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 11 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay nating tunghayan ang ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga pangakong tinupad,
mga kasalukuyang proyekto at iba pang plano para sa bagong Pilipinas. Sona 2025 sa July 28 kasama ang buong pwersa ng Presidential Broadcast Service. Ang komprehensibong pagbabalita, pakinggan at panoorin live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa lahat ng provincial stations. Official Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. Channel 3 sa ABS-CBN TV Plus. Channels 45 to 49 sa GMA Affordabox. Sona 2025 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Nakatakdang kalabanin ni Filipino boxer Jerwin Ancahas si Ruben Dario Casero ng Uruguay sa Agosto 2 sa Super Bantamweight 8-round match na gaganapin sa Thunder Studios sa Long Beach, California. Kasalukuyang mayroong 36-4 or 36-4-2 win-loss draw record na may 24 knockouts si Ancahas na nakasama sina Manny Pacquiao, Yumir Marshall at Mark Magsayo sa labanang Pacquiao at Barrios. Sinabi ng 33 anyos na si Ancahas na agresibo ang kanyang kalaban kaya't kailangan niyang maging maingat. Samantala, sinabi ni MP Promotions President Sean Gibbons na excited na silang makitang lumaban si Ancahas. Kakagaling lamang ni Ancahas sa isang panalo kontra Richie Mepranum nitong Enero para sa GAB Junior Featherweight title. Sa kabilang banda, kakagaling lamang ng 32 anyos na si Casero sa isang 6th round technical knockout win laban kay Federico Andres Peñarrieta ng Argentina nitong Mayo at kasalukuyang mayroong 13-4 baraha na may 5 knockouts. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadalhin ng Philippine Basketball Association o PBA ang kanilang mga laro sa Bahrain itong Disyembre bilang parte ng mga aktibidad sa kanilang 50th season. Kinumpirma ito ni League Commissioner Willie Marshall at Bahrain Basketball Association President Alaa Mudara nitong Miyerkules. Sinabi ni Mudara na masaya sila na i-host ang mga laro ng PBA sa Bahrain para matunghayan ng mga Filipino fans na nakatira sa lugar. Ayon kay Marshall, 3 koponan ang lilipad patungong Bahrain sa Disyembre 15 at 17 kung saan ang isang koponan ay maglalaro ng back-to-back games. Nataon na ang mga laro ay kasabay ng Bahrain's National Day celebration sa Disyembre 16. Bukod sa Bahrain, lilipad din ng PBA patungong Dubai sa Oktubre para ganapin ang ilan nilang laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para kay Jimmy Velasquez, ang basketball ay hindi lamang laro kundi isang pagkakataon para maging sikat.
At yan ang nasa puso ng V-Cup, ang debut project ng kakabuo lamang na V-Sports, isang liga na dinisenyo para dalhin ang mga alamat sa PBA at mga dating collegiate stars pabalik sa court para sa torneo na nagsasabi na hindi natatapos ang kagalingan ng tao pagsapit ng edad na 40. Si Velasquez ay ang asawa ng dating aktres na ngayon ay isa ng businesswoman na si Bianca Lapus na tumutulong sa mga laro kada linggo. Naglista ang liga ng 8 koponan sa kanilang unang season na may average na 25 players kada koponan. Tatakbo ang liga sa loob ng 3 buwan kung saan 2 laro ang gaganapin kada Lunes at Huwebes. Nagbukas ang liga nitong Hulyo 6 sa Treston International College sa Taguig. Magsisimula din silang maglaro sa Makati. Nung unang pinopromote ni dating PBA player John Cardell na ngayon nagsisilbing commissioner ng V-Cup 40s, kasama si Velasquez, ilang fans ang nakakilala sa kanya. Nung una, inilista ng V-Cup ang 8 team sa liga kahit 80 players ang nag-apply dahil gusto nilang magsimula ng maliit lamang. Sa unang laro ng V-Cup, nanalo ng 2 puntos ang JC2 Negrense Slashers 78-76 laban sa Exile na pinangunahan ni dating PBA journeyman Mark Isip. Bukod kay Isip, ilan pang tanyag na players ang kasama katulad ni na multi-titled PBA champion Jerwin Gaco at dating MPBL player Jay Shera mula JC2 at dating NCAA stars na sina Erwin Santamaria at Floyd Dedicatoria ng Tito Rex's Firewire. Ang iba pang koponan ay ang The Saints, F. Cura Industries, Tela Athletics times IT Depot, The Capitals at Lancaster Legends. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Philippine Sports Commission o PSC na simula sa susunod na buwan, lahat ng mga national athlete at coach ay makakatanggap o matatanggap na nila ang 5,000 pisong increase sa kanilang allowance. Inaprubahan ng PSC Board ang across-the-board increase sa sahod ng mga atleta at coaches na inanunsyo ni PSC Chairman Patrick Gregorio. Sinabi ni Gregorio na matagal na dapat dagdagan ang allowance ng mga atleta at coaches na karamihan ay 10,000 pa rin ang natatanggap kada buwan. Samantala, nagpalabas naman ng abiso si Attorney Guillermo Iroy, ang Officer in Charge, Executive Director ng ahensya sa lahat ng National Sports Associations o NSAs at sinabing epektibo ang increase sa susunod na buwan. Sa kaparehong oras, sinabi ni Iroy na hindi na kailangan ng mga national team members na pumirma o mag-submit ng daily time record kasama ang Comprehensive Activity Report. Layunin ng inisyatibo ang maging episyente, mapabilis ang administrative requirements habang napapanatili ang pagbibigay ng suporta mula sa gobyerno. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal nang aalis si J.M. Bravo sa collegiate basketball at pinili niyang wag nang maglaro sa kanyang huling taon para sa Lyceum of the Philippines University sa nais nitong lumundag sa professional na liga. Sinabi ng 6'3" forward na napagdesisyonan niyang pasukin ang professional na liga dahil sa kanyang pamilya. Tinapos ni Bravo ang kanyang 4 na taon na paglalaro sa Pirates kung saan sinamahan niya ang koponan na umabot sa Final Four round ng 3 magkakasunod na taon. Sa isang Instagram post, pinasalamatan niya ang LPU sa 4 na taong pagtulong at suporta sa kanya, lalong-lalo na ang kanyang coaches at teammates.
Nagkaroon ng mga personal na problema si Bravo sa kanyang huling season para sa Pirates sa NCAA Season 100. Noong unang bahagi ng season, siya ay unang sinabing hindi na makakalaro sa mga natitirang laban sa season dahil sa isang spinal injury na nakuha niya sa 95-93 pagkatalo laban sa San Sebastian College Recoletos noong Setyembre 11. Sa hindi inaasahan, nagbalik si Bravo sa second round para bigyan ng tulong ang mga veteranong sina John Barba, McLeod Guadagna, Gael Montaño at Greg Cunanan. Subalit pagkatapos ng dalawang laro, nawalan ng malay si Bravo sa kanilang 91-86 pagkatalo sa Arellano University noong Oktubre 19 sa Phil Oil Eco Oil Center. Subalit linakasan ng loob ni Bravo na tapusin ng season kung saan natalo sa huli ang LPU sa naging kampyon na Mapua University sa Final Four. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay nating tunghayan ang ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga pangakong tinupad, mga kasalukuyang proyekto at iba pang plano para sa bagong Pilipinas. SONA 2025 sa July 28 kasama ang buong pwersa ng Presidential Broadcast Service. Ang komprehensibong pagbabalita, pakinggan at panoorin live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa lahat ng provincial stations. Official Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. Channel 3 sa ABS-CBN TV+. Channels 45 to 49 sa GMA Affordabox. SONA 2025 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismosa nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Hindi napigilan ng komedyanteng si Pokwang ang kanyang pagkaawas sa mga kababayan natin na patuloy pa rin kumakayod para sa kanilang kabuhayan kahit na bumabagyo at bumabaha. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi niya ang naging pakiusap niya sa kanya o sa kanilang kasambahay na si Manang Gina na wag na raw tumawad sa mga nagtitinda daw sa palengke. Dagdag pa ng actress komedyante, mahirap din daw ang pinagdadaanan ng mga ito lalo na sa gitna ng malawakang pagbaha. At dahil nga sa patuloy na paghagupit ng ulan at baha, ilang mga lokal na gobyerno na ang nagdeklara ng state of calamity. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala matapos ang halos 3 taong pananahimik sa social media ay muling nagparamdam ang aktres na si Angel Locsin para i-congratulate ang anak ng asawa niyang si Neil Arce. Sa kanyang Facebook page ay ibinahagi ni Angel ang reels kung saan bumandera itong si Joaquin bilang isa sa mga bagong rising artists ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Todo suporta ang aktres na si Angel sa kanyang stepson na si Joaquin na ngayon nga ipinasok na rin ang mundo ng showbiz sa pamamagitan ng naturang talent agency. Damang-dama naman ang saya ni Angel para sa kanyang stepson dahil nasa iisang industriya na sila. Dagdag pa ng actress, quote and quote, "I can't wait to work with you." At marami nga sa ating mga netizens ang na-excite at natuwa sa muling pagpaparamdam ni Angel sa online world. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumpirmado na ang hiwalayan ng real-life partners na sina Heaven Peralejo at si Marco Gallio. Sa isang press con ay diretsahang inamin ng dalaga na wala na silang relasyon ni Marco o sa isa't isa. Sabi pa niya, "We're not together anymore." Sabi pa ni Heaven, quote and quote, "It was a mutual decision to part ways and move forward individually. We're okay, we're good friends." Ang sabi ni Heaven at anya pa, sana maintindihan ng mga taong nagmamahal sa kanila at tuloy-tuloy pa rin naman at ituloy pa rin ang pagsuporta kahit magkakaiba na ang kanilang mga landas. At tugon naman ni Heaven nang matanong siya kung bukas ba siyang makatrabahong muli ang kanyang ex-boyfriend. Sabi niya, quote and quote, "We can still work together. As of the moment, we need to give time for each other, diba? To breathe and every time. Since we see each other naman and we see each other, okay naman na parang walang nagbago." Yan ang saad ng actress na si Heaven. At siniguro naman yan na kahit break na sila ng aktor ay nananatili pa rin silang magkaibigan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, ngayong araw inanunsyo ng kapamilya actress na si Elise Hoso na hiwalay na ulit sila ng partner niyang si McCoy De Leon. Sa latest Instagram post ni Elise ngayong araw, July 25, sinabi niya nga ang pinakamalaking pangarap daw niya ay makabuo ng pamilyang matatawag niyang kanya. Dugtong pang pahayag ni Elise, but quote and quote, "But now, we're learning to let go. Together, we're releasing that dream so we can finally allow a new kind of peace, growth, and healing to enter." Ang saad ni Elise. At dagdag pa ng kapamilya star sa kanyang social media post, "And letting go doesn't mean we failed because what we had was real and it gave us the greatest gift. And our Feliz." Yan ang kanyang pagpapatuloy. At ayon kay Elise, isinapubliko niya ito upang bigyan ng dangal kung ano ang meron sila ni McCoy at bigyan ng espasyo ang paghilom. Kaya naman, hindi na raw kailangan pa ng mga espekulasyon o hinala pa. At nakiusap nga itong si Elise ng respeto at kabutihan. At matatandang matapos mapaulat ang hiwalay nilang dalawa noong 2023 ay lumutang din ng kwento na muli silang nagkabalikan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Janela, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.